lang, mga ilang minuto lang. Okay, let's go. Kita kaya parang ano lang yun, no? Napadapa yung camera ko. Just natin. Okay, let's go. Okay, yan, hindi nakita yung bibig ko. Okay, let's go, guys. And maglilibot lang tayo saglit dito sa Krabi. Sana naman hindi uulan ngayon kasi pa naman akong kapote. Dito na tayo sa may Lotus. Ito yung pinakaano nila, parang mall pero hindi naman kalakihan doon. Tsaka nga pala merong kakabukas lang na mall dito eh. Kahapon na nagbukas pero hindi ko sigurado kung full operation na talaga. Kaya dadaanan natin yan. Sana aabot pa tong battery ng aking mic. Kasi 10% na lang eh. Wireless mic sa gamit ko kasi ganitong panahon hindi natin alam kung uulan. Kaya mas safe to, di ba? Kasi nasa loob lang ng helmet, wala kang yung camera na lang. Pero sabi naman nila itong DJI na action cam ay waterproof. So sana nga, kasi yung may iba kasi nagko-comment sa mga video na pinapanood ko sa YouTube. Sabi daw nila napapasukan daw ng tubig. Huwag naman sana kasi wala tayong perang pambili, no? Yan, saan kaya puntaan nila nito? Malamig pa naman yung panahon. Sila naka-jacket. Wala, batang bata pa nagtatrabaho na. Yun lang ang dito kasi yung mga tao merong mga trabaho. Wala ako nakikita nag-standby dito eh. Wala sa gilid-gilid. Yan, nagmo-moist yung nagpa-fog yung helmet ko. Buksan ko na lang konti. Yan. Yan. Ito yung katangahan ko, guys. In-upload pa talaga, no? Yun, no? Tingnan nyo yung kamay ko. Yan, may gloves. Dito wala. Kasi noong napagas ako, hindi ko nasuot yung sa right side kasi nag-open ako ng ano ba yan? Tank ng motor. Tapos hindi ko na nabalik. Yun, di ba? Grabing katangahan. My God. Ngayon ko lang napansin wala pala akong glove sa kanan ko.
Ano ba naman yan? My God. Okay guys, nandito na tayo sa ano, sa may malapit na sa town. Malapit na tayo sa town. Ito, medyo traffic nga, pero hindi naman masyado. Hindi naman talagang pareho nung nakaraan na ano, napaka-traffic. Kasi nung nakaraan ni ano may mga sira-sirang kalsada, inayos nila yung flyover dalawa sa town at sa may airport. Ayun, sinara yung ibang ano linya, kaya napaka-traffic. Ngayon okay na, medyo okay na siya. Smooth na kung ano. Smooth na kung papunta kang ano, downtown. Nahulog pa yung gloves ko. Ang lamig pa naman. Yun o, ano kaya motor yun? R15. So plano ko sana pupunta tayo ng ano, ng beach. Kaso parang hindi na butong ano ko itong battery ng mic ko. Kaya dito na tayo sa town. Tayo. Tapos nawala pa yung gloves ko. Yung glove ko sa kaliwa nahulog. Naku naman. Yeah! Grabe katangahan talaga oh. Wala na ngang pera pambili. Miral pang katangahan. Ayun. Wala tayong gloves nito. Meron naman akong reserva doon, kaso ang problema niya ay hindi ko magagamit kapag ano, gagamit ako ng cellphone kasi hindi na-detect ng screen. Hindi ko mapipindot. Pero sige na lang. Yan na lang, wala nang iba. Let's go. Oh, wow. Close visor muna tayo para malalaman natin pag edit natin or pag upload natin or pag check natin ng video kung maganda ba yung or tama lang ba yung settings ng mic natin para sa audio. Kasi nung nakaraan nagre-record na ako, kaso meron na akong video, kaso yung audio medyo ano, hindi naman siya sabog pero parang nakakairita kasi yung tunog ng hangin pero napakalakas ng hangin, kaya hindi ko na lang in-upload, dinilit ko na lang. Video na lang tayo ulit, di ba? Masaya naman tayo, di ba? Pag ano, nagmumotor tayo, ano lang, pastime lang, pampawala ng stress, motor-motor lang. Tapos at the same time nire-record natin, di ba? Pero para pag may magagandang tanawin sa ano, paligid, at least nakuha natin at makapaglibot din kayo, lalo na yung nasa Pinas. Makapaglibot din kayo dito sa Thailand. Pero parang Pinas lang din naman. Lang ito, motor-motor lang, tapos inire-record ko. Pag may ma-record na, i-upload ko sa YouTube or ano pa man yung ano, platform na yan, Facebook or sa TikTok, yun na.
ano lang naman to, katuwaan, di ba? Pero pag baka naman siswertehin, kikita tayo dito sa video na to, di ba? Hindi natin alam. At least ginagawa natin yung nakakapasaya sa atin, which is yung pagmumotor. At extra na lang yung ano, yung pagbi-video. Ang problema nga lang yung pag-edit, kasi hindi ako marunong mag-edit. Tapos kung nag-edit man ako, cellphone lang gamit ko, kasi yung laptop namin napakahina na eh. Okay, nandito na tayo sa downtown. Ito nga pala yung hospital nila, yung public hospital. Dito dinala yung kapatid ng partner ko nung nadisgrasya sa motor. Oops, okay. Yan, ito na pala yung town nila. Hindi kasi kalakihan yung town nila dito eh. Yun yung Alimango. Napakalaking Alimango. Hindi kalakihan yung town nila dito. Eh, hindi naman talaga ito, ano, syudad. Parang ano lang, municipality. Sentro. Yan, may rental dito ng mga big bike, oh. May Duke na lang yung natira doon, 390. Noong nakaraan meron yung mga CBR. Yan, oh, diba? Tignan. Meron pong mga ano dun, oh, bangka. Ewan ko lang kung siguro pang ano yan, pangingisda, kasi ano, maraming container sa gilid, container na galon. So baka nga para pang pangingisda yung mga ano na yan. Pero ito, sigurado ako, pag turista to. Tingnan nyo naman. Wow, ang ganda ng yate. Grabe naman, yaman, napakayaman siguro ng ano na yun, no? Nung mga may-ari niyan. Hindi basta presyo ng mga yan. At ito nga pala yung pinaka-park nila dito. Kaso hindi na tayo ano, hindi na tayo papasok doon. Dito lang tayo sa labas. Kita naman siguro. Yan, meron dito naka-standby. Maganda dito pag hapon. Kasi pag hapon dito maraming ano dito nag-jogging, mga bata naglalaro dito, may playground kasi dito eh. Yan. Maliban sa ano, yun, oh, napakaganda. Tapos yung makikita mo sa paligid puro green, mga damuhan, mga kahoy. Dito lang na side yung ano, yung sa kabilang banda naman ay ano, tubig. Ano, dyan sila magja-jogging. At itong daan naman ito ay doon ito lalabas sa may ano, sa may land transportation dito sa Krabi. Doon kukuha ng lisensya at magparehistro ng sasakyan at mga motor. Nung kumuha ko, iba kasi dito kasi magkaiba yun.
iba yung sa motor, lisensya sa motor, at iba rin yung para sa sasakyan. Kaya nung time na yun, gusto ko sanang ipagsabay yung ano, para isang take na lang ng ano. Actually dalawa yung exam na anuhin mo. Pero ibig kong sabihin ay sa loob lang ng isang araw. Kaso problema ko kasi yung exam nila medyo nahihirapan ako kasi may ibang katanungan gaya ng pwede mo bang sabihin kung anong klaseng signage to. Tapos nakasulat sa ano nila, lengguwahe nila, sa mga letra nila. Ano ba naman ang alam ko dyan? Tapos yung passing na ano na puntos ay 45/50. Yun. Tapos palagi pag submit ko ng ano ko, 3 beses lang kasi yun eh. Pagkatapos na 3 beses, pag hindi ka pa rin pumasa, balik ka na naman sa susunod na araw. Yun, hirapan talaga ako. Yung puntos ko 445, isang kulang na lang. Ito, isipin mo, gusto ko sanang sabihan yung taga ano nagbabantay sa amin, baka pwede naman kasi yung mga ibang katanungan hindi ko naiintindihan, yung mga signage na yun kasi nakatay. Hindi ako tay. Naka-English naman yung mga tanong. Kaso lang, kaya nito, yan, okay lang yan kasi mayroong number at mayroong picture na crosswalk. Pero yung ano, nakalimutan ko na, hindi ko na maalala yan eh. Ano na talaga siya? Parang sign lang talaga na may nakasulat, tapos sa lingwahe pa nila, sa mga letra nila, kaya yun, wala. At bukod doon, yung iba hindi ko talaga alam, inaamin ko naman. Pero sayang lang din kasi isa lang kulang, di ba? Baka kung naiintindihan ko yung isa na yon, yung hindi ko talaga yung inaano ko lang talaga, sinachamba-chamba ko lang, hindi pasado na sana. Kaya yun, bumalik naman ako sa susunod na araw. At sa awa ng Diyos, nakakuha rin. Para sa sasakyan pa yun. Tapos nung naplano akong kumuha ng motor, itong motor na to, pangarap ko kasi talaga maka big bike eh. Tagal na. Kaso gawa ng kahirapan, so wala tayong pambili. Tapos ngayon medyo ano tayo ng pera. Kasi meron tayong trabaho. Hindi naman kalakihan yung sweldo, pero at least makasusuporta sa pambayad ng motor, sasakyan, sa pamilya, di ba? At yung partner ko nagtatrabaho din naman dito. Pareho kami nagtatrabaho. Pero yun nga lang, short pa rin. Pero pangarap natin to, di ba? Nilubos-lubos ko na may pang down ako kasi yun nga, kailan pa tayo alangan naman doon ako kukuha ng motor pag uwi ng Pinas. Wala naman ako pambayad, wala naman akong pangkuha. So nilubos-lubos ko na, meron akong pangbayad. So ito, kahit medyo mabigat sa bulsa, pero
At least napapasaya tayo, di ba? Ito kasiyahan natin eh. Maliban sa pamilya natin, sa anak natin, ito pagra-rides. Gusto ko pa sana mag-explore pa ng iba't ibang view dito sa Krabi. Kaso, yun nga. Tapos yung battery pa ng yung battery ng action cam ko, i-charge ko sa may charging case niya. Mga 2.5 oras na siguro dumaan. Ba't parang walang nangyari? Dilaw pa rin yung indicator niya sa battery. Ewan ko lang kung anong mga problema yung charger ba, pero gumagana naman yung charger pag ginagamit ko sa charge ako ng rechargeable fan sa headset ko, sa wireless headset, gumagana naman. Ewan ko lang anong nangyari. Try ko na lang ulit mamaya. Gagamitan ko ng ibang charger. Yan. Pauwi na tayo. Yun o. Ganda ng niya. Ganda ng sticker ng scooter niya. At hindi na yan dito sa Thailand, kasi alam naman natin, di ba? Thailand ay hari ng pagmo-modify, lalo na ng mga motor. Yan ang pakasikip, pero kasi naman siguro. Okay. Dadaan tayo sa may Central Plaza, yung sinasabi ko kanina na kakatayo lang na mall dito sa lugar namin. Dadaan tayo mamaya. Malapit na yan eh. Yun grabe, sarap sana puntahan doon. Ewan ko lang kung klaro ba sa camera yung fog. Napakagandang tingnan. Sa cellphone ko makikita yung klaro yung fog. Pero ewan ko lang dito sa sa camera na to kung klaro ba. Wala naman akong problema kung yung cellphone ko lang gagamitin ko ng pagmo-motovlog. Wala akong problema sa resolution, kasi klaro naman. Ang problema nga lang ay medyo malapad siya sa hangin. Tapos medyo mabigat siya. Ayan, malapit na tayo sa may bagong mall dito. Ewan ko lang kung opening na kahapon eh. Ewan ko lang kung full operation na talaga sila ngayon. Yan, ito na yan. Ito na, Central Krabi. Yan. Hinto muna tayo saglit.
Tingnan natin. Oo, napaganda naman pala. Yan o, marami silang ano. Yan, kaka-open lang yan kahapon. Diba? Ang ganda. Tapos may landscape pa sila. Yan. Papasyalan natin to pag ano na, pag sahod na. Yan, let's go. Cute ng sasakyan, oh. Let's go. Hinto na naman. Yan, oh. Simple lang pero napakalakas magpatakbo. Nakatagilid lang na. Grabe yung mga tao dito, hindi natatakot magpatakbo ng napakabilis. Kahit nga yung motor nila maliliit yung ano, yung gulong. Grabe pa rin magpatakbo. Ako nga natatakot ako kahit na itong motor na to. Kasi baka ano, yung takot ko baka yung kadena, wag naman sana. Pero wala namang problema yung kadena ko, pero pagkumpiyansa, di ba? Saka mga ganito, bigla na lang mag-change ng lane yung ibang sasakyan. Wala na tayong oras para ano, pumreno. Tsaka yung takot na din sa gulong. Pero sila, wala, hindi talaga sila natatakot eh. Haruro talaga sila. Ako duwag kasi talaga ako eh. Yan, paloobat na yung warning na siya. Hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood nung munting vlog ko. At sana susubaybayan nyo pa ako sa susunod kong mga vlog. Kahit boring, support naman guys. Salamat at nandito pa rin kayo kahit boring yung vlog ko kasi kakasimula pa lang. So hindi ko pa alam kung anong yung mga technique. Medyo naiilang pa ako magsalita mag-isa guys. Kasi para akong feeling ko para akong baliw. Tapos yung mga tao nagsisitinginan pa sa akin pag ano. Kaya kita-kit sa susunod natin na motovlogging at i-explore pa natin yung ibang magagandang tanawin dito sa Thailand. Okay? Maraming salamat guys. Bye bye.